Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang iyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anuman inyong maiaabot. Maaari po inyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concerns, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiwan, i-on na rin yung notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroong mang pagkakahawig sa pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Kinabukasan, sa loob ng bulwagan ng kaharian ng mga elfo, nakaupo si Haring Tigmaya sa kanyang trono. Sa kanyang tabi nakaupo si Sandigon na may seryosong mukha. Nagtipon ang konseho ng mga elfo, ang mga matatanda at mahahalagang pantas ng lahi para pag-usapan ang pagdating ni Dr. Al. Ang mga tinig sa konseho ay puno ng pag-aalala. Si Dr. Al ay kasalukuyang nasa silid pa at hindi kasama sa pagpupulong. Haring Tigmaya, dapat bang panatilihin natin siya dito? Tanong ni Pantas Eldryon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang tao ay kakaiba, batid natin na may dugo ito na pwedeng magdala sa kasawian sa buong dapit. Oo, may kakaiba sa kanya, Eldryon, matatag na sagot ni Haring Tigmaya. Pero hindi natin dapat talikuran ang taong ito, lalo na hindi pa talaga natin batid kung ano itong nararamdaman natin sa kanya. Tumingin si Pantas Lira kay Sandigon. Ikaw, Sandigon, nananaliksik ka patungkol sa kanya. Mayroon ka bang natuklasan na hiwagang bumabalot sa kanya? Tumayo si Sandigon. Mga Pantas at Haring Tigmaya, simula ni Sandigon. Ang kanyang tono ay may katiyakan. Ang inyong pag-aalala ay may batayan. Ang hiwaga na bumabalot kay Dr. Al ay talagang malalim. Ang aking pananaliksik ay nagsisimula pa lamang at sa ngayon, ang natuklasan pa lang namin ay hindi natin siya mapauwi sa sarili niyang mundo. May malakas na puwersa ang humaharang sa ating kapangyarihan. Hindi natin siya mapauwi? Bulalas ni Pantas Eldryon. Kung ganon, hindi lang siya isang panauhin, isa na siyang bilanggo sa ating kaharian. Hindi, giit ni Haring Tigmaya. Siya ay isang panauhin na tinutulungan nating makabalik. Huminga ng malalim si Sandigon. Hindi pa batid ang tiyak na dahilan, ngunit nakikipag-usap na rin ako sa mga magagaling na tagapanaliksik upang malaman ko ano ang hiwagang bumabalot sa taong iyon. Sa ngayon, ang gusto ng ating mahal na hari ay bigyan ng pananggalang ang tao. Ngunit Haring Tigmaya, tutol agad ni Pantas Eldryon. Sa sandaling iyon, nagkatinginan ng lahat ng mga pantas. Ang kanilang mga titig ay nag-uusap ng pag-aalinlangan at takot sa posibleng kasawian. Mabilis na tumayo si Haring Tigmaya, tila nagngingit-ngit ang mga ngipin. Hayaan ninyong kupkupin natin ang tao bilang panauhin. Ako pa rin ang hari dito. Kung ano ang gusto ko ay masusunod. Tapos na ang pagpupulong na ito. Hindi nakaimik ang mga pantas. Nagbigay sila ng paggalang na yumuko at umalis na sa bulwagan, dala ang mabigat na pag-aalala. Naiwan na lamang si Haring Tigmaya at si Sandigon sa bulwagan. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa ingay ng pagtatalo kanina. Sandali siyang tumingin sa bintana at lumapit si Sandigon sa kanya. Anak kong hari, mahinahong simula ni Sandigon. Ang tinig ay puno ng pagpapaalala. Batid nating lahat ikaw ang pinakamakapangyarihan ngayon sa buong kaharian ng elfo, ngunit hindi mo naman kailangang sabihin iyon ng harapan sa mga pantas. May mga bagay na hindi dapat idinadaan sa pagmamataas lalo na sa mga pantas ng ating lahi. Yumuko si Tigmaya, agad na humingi ng tawad. Patawarin mo ako, ama, hindi ko na muling gagawin iyon. Malaki pa rin ang respeto ni Haring Tigmaya kay Sandigon, lalo na ito ang kanyang ama at ang dating hari. Maya-maya, biglang pumasok si Dr. Al sa bulwagan. Nakasuot siya ng pangmaharlikang damit ng mga elfo. Napalingon ang dalawa. Nang makita ni Haring Tigmaya si Dr. Al, biglang umaliwalas ang kanyang mukha. Ang kanyang galit sa nangyaring pagpupulong ay napalitan ng tuwa at bahagyang ngiti. Hindi ito nakatakas sa paningin ni Sandigon na napansin ang biglang pagbabago sa emosyon ng kanyang anak.
Haring Tigmaya, Sandigon, pagbati ni Dr. Al, may bahagyang pag-aatubili. Humihingi po ako ng paumanhin sa pag-iistorbo, ngunit nais ko lang po sanang itanong, may pag-asa na po ba akong makauwi? Hindi po ako mapakali rito. Sasagot na sana si Sandigon, ngunit biglang may pumasok sa bulwagan. Isang malaking paru-paro ng balak ang marahang lumilipad at umiikot sa gitna ng bulwagan. Napahinto si Sandigon. Napatingin si Sandigon kay Tigmaya. Batid nilang dalawa kung anong ibig sabihin nito. Ang formal na balak ng kaharian ng orko na makipag-ugnayan at humingi ng pahintulot na bumisita. Batid din ni Haring Tigmaya kung ano ang tunay na pakay ng hari ng mga orko. Walang pag-aalinlangan, inilahad ni Tigmaya ang kanyang palad at marahang dumapo ang paru-paro ng balak sa kanyang kamay. Ang itim at pulang pakpak nito ay agad nagningning, isang tahimik na tanda ng pagtanggap. Tumingin si Tigmaya sa paru-paro na para bang ang hari ng mga orko ang kanyang kausap. Ang tinig niya ay malakas at may matigas na otoridad nang sabihin niyang, "Tinatanggap ko ang inyong balak, ipinagkakaloob ang pahintulot." Sandali siyang huminto at nagpatuloy sa pag-uutos. "Pagdating ninyo, maghintay kayo sa Silid Haraya, doon ko kayo sasalubungin." Nang matapos magsalita, ang paru-paro ay naging maliwanag na bolang liwanag at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Silid Haraya. Ang Silid Haraya ay ang silid kung saan karaniwang tinatanggap ang mga matataas na bisita. "Aking ama, tayo na po," simula ni Tigmaya kay Sandigon. "Atin na pong salubungin ang mga panauhin." Nanatili lang si Dr. Al sa kanyang kinatatayuan. Lumingon naman si Haring Tigmaya sa kanya. "Dr. Al, kailangan mo ring sumama sapagkat may kinalaman ka sa ating mga panauhin." Nagtataka man ay sumunod si Dr. Al at lumapit. Tinangkang hawakan ni Haring Tigmaya ang kanyang kamay, ngunit mabilis nitong binawi ito. Namula naman si Dr. Al, napangiti ang hari. Napansin ni Sandigon ang galawan ng dalawa, ngunit hindi na lang ito kumibo at nagpatuloy sa paglalakad patungong Silid Haraya. Pagpasok ni na Haring Tigmaya, Sandigon at Dr. Al sa Silid Haraya, agad nilang natagpuan doon sina Haring Madaragit at Prinsesa Hagnaya ng kaharian ng orko na naghihintay na. Napatiimbagang si Haring Madaragit nang makita niya si Dr. Al sa likuran ng hari ng mga elfo. Ang doktor naman ay nakaramdam ng pangamba. Naramdaman naman ito ni Haring Tigmaya kaya hinawakan nito ang kanyang kamay na lalong nagpainis kay Haring Madaragit na nagpipigil ng sarili. "Haring Madaragit, Prinsesa Hagnaya, maligayang pagdating." Bati ni Sandigon, ang kanyang tinig ay mahinahon. "Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong pakay sa pagbisita?" Sumagot si Madaragit, ang tingin ay nakatuon kay Dr. Al. "Gusto ko lang kunin ang pagmamay-ari ko." Sumagot naman si Tigmaya, walang takot. Walang anong bagay sa kaharian ng elfo na pagmamay-ari ng orko. Mabilis na tumugon si Madaragit. Itinuro ang magkahawak na kamay ni na Tigmaya at Dr. Al. "Hawak mo ang kamay ng mahal ko, kaya bitawan mo siya at ibalik sa akin." Nagngit-ngit sa galit si Haring Tigmaya, ngunit sinubukan niyang maging mahinahon. "Hindi mo pagmamay-ari si Dr. Al. Sasama lang siya sa iyo kung gusto niyang sumama. Kung hindi, dito lang ang mahal ko." Napatingin si Sandigon sa kanyang anak at napailing. Hindi nakapagpigil si Haring Madaragit. Gumaan ang tindig niya at gumawa ng forma na tila handa ng makipaglaban. Kaagad, may maitim at pulang enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Bilang tugon, gumawa rin ng porma sina Sandigon at Haring Tigmaya. Ang kinang ng kulay ginto at berde naman ang lumalabas sa katawan ng hari ng mga elfo, habang ang kapangyarihan ni Sandigon ay nagniningas din. "Tinanggap kita ng maayos sa aking kaharian at ang ginagawa mo ngayon ay isang kalapastanganan," sigaw ni Tigmaya. Matalim ang kanyang mga mata. Nagsalita si Prinsesa Hagnaya, nagmamadali ang tinig. "Maghunos dili ka, aking kapatid na hari. Ang ginagawa mo ay isang pagsisimulan ng digmaan." "Wala akong pakialam," galit na sigaw ng hari ng mga orko. Sa tindi ng mga enerhiya, hindi nila namalaya na may epekto pala ito kay Dr. Al. Biglang nanlabo ang paningin at nahilo ito. Isang maitim na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan at tila sumasakit ang mga ito na para bang mayroong puwersang gustong kumawala mula sa loob. Napapasigaw sa sakit si Dr. Al. "Dr. Al,
Si Tigmaya na nagsalita at lumingon sa doktor, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang porma na handang lumaban. "Anong ginagawa mo sa kanya, Madaragit? Itigil mo yan," sabi ni Sandigon. "Wala akong ginagawa sa kanya," sagot ni Madaragit na may pag-aalala sa boses. Dahil sa pag-aalala, huminto si Madaragit at winaksi ang kanyang enerhiya. Lalapit na sana siya kay Dr. Al, ngunit minasama ito ni Tigmaya kaya nagpakawala ng kapangyarihan ng hari ng mga elfo. Tumilapon si Madaragit na hindi inaasahan ang biglaang pag-atake. Si Prinsesa Hagnaya naman ay napilitang gumamit din ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Ngunit ang atake niya ay nasalo naman ng kapangyarihan ni Sandigon. Si Sandigon naman ay nagbigay ng isang malakas na kapangyarihan kay Hagnaya na nagpatilapon dito. Mabilis na lumapit si Tigmaya kay Dr. Al, ngunit pagkalapit niya biglang nagpakawala ng sobrang lakas na maitim na enerhiya ang doktor. Dahil sa lakas ng enerhiya, napatilapon ang apat na naroroon. Ang kapangyarihan ay sumiklab. Ang itim na enerhiya ni Dr. Al ay naghalo sa matinding lila na kislab. Lumikha ng isang nakakatakot na liwanag. Lumiwanag ng matindi si Dr. Al at tuluyang lumipad sa gitna ng silid, tila nawala na sa sarili. Ang biglang lakas ng kapangyarihan ay nagdulot ng matinding gulo. Sa labas, biglang umalingaw ang malakas na pagkulog at humihip ang malakas na hangin. Ang buong paligid ng silid-haraya at ang buong dapit ay tuluyang dumilim. Nagsimulang umungol ang lahat ng mababangis na masasamang hayop sa gubat, tila nagsasaya sa pagsiklab ng bagong kadiliman. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong dapit. Sa gitna ng kaganapan, may sinambit si Dr. Al na makalumang salita, mahaba at malalim ang tunog. "Mortes Callios Rex Doxes, Eternum Egnes Tenebres." Hindi maintindihan iyon ni Sandigon at kahit ni Prinsesa Hagnaya. Sinubukan ni Sandigon na labanan ang kapangyarihan. Itinapat ang kanyang nagliliyab na enerhiya, ngunit bigo siya. Walang epekto ang kapangyarihan niya sa enerhiya ni Dr. Al at muli siyang napatilapon. Si Prinsesa Hagnaya naman na ngayon ay matindi na ang takot ay sumubok ding gumamit ng kapangyarihan, ngunit ang itim na enerhiya ni Dr. Al na mismo ang gumalaw para sa kanya. Tila may sariling isip ang puwersa at napatilapon ang prinsesa. Sina Haring Tigmaya at Haring Madaragit ay sabay ding sumubok gamitin ang kanilang kapangyarihan, ngunit nabigurin sila at napatilapon din palayo. Ang kapangyarihan ni Dr. Al ay sobrang malakas at hindi matatawaran. Biglang nagbago ang reaksyon ng doktor. Humalakhak ito ng malakas at nakakatakot at pasigaw na muling nagsalita ang doktor ng makalumang salita habang tinitingnan ng apat na nakahandusay. "Vex animos eraca hades tenebre dominamonde." Hindi pa siya tumigil sa nakakatakot na pagtawa, may sinambit ulit ang doktor na lumang salita. "Egnes eneirtos sumenei rex, abesos vocum mehe malum magnum vetos es." Maya-maya biglang nawala ang itim na lilang enerhiya na bumabalot sa kanya. Nahulog si Dr. Al mula sa ere at nawala ng malay. Kasabay ng pagkawala ng enerhiya, muling lumiwanag sa buong dapit maliban sa mga lugar na dati nang madilim. Dali-dali namang lumapit ang dalawang hari, sina Tigmaya at Madaragit, na ngayon ay nag-aalala upang alalayan ang doktor na nakapikit ang mata. Nang mawala ng malay si Dr. Al, nasa isang kawalan siya ng kulay. Ang paligid ay puro itim at walang hangganan. Biglang may lumitaw sa harapan niya, isang napakatayog na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal na may takip sa ulo. Ang mukha nito ay hindi makita dahil sa anino. Naramdaman ni Dr. Al ang matinding takot at pangamba. "Sino ka?" tanong niya, nanginginig ang boses. Ang malaking nilalang ay nagsalita, ngunit ang lumabas sa bibig nito ay ang makalumang salita na hindi pamilyar kay Dr. Al. "Tenebres lox animos vestra." "Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo," sagot ni Dr. Al lalo pang natakot. Nagbago ang tinig ng nilalang, naging pamilyar ngunit malalim at umalingaw-ngaw. "Ikaw ay ako ay ikaw. Ang iyong bugna ay ang maghari ulit ang ating lahi sa buong dapit. Ikaw ang tagapagmana ng buong dapit. Ang dugo ng sinaunang engkanto at pinakaunang engkanto na nilikha ay dumadaloy sa iyo. Ikaw ang tagapagmana ng Panginoon ng kadiliman." Nanlaki ang mata ni Dr. Al. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng matinding pagtanggi. Hindi yan totoo," sigaw ni Dr. Al. Mabilis siyang umiling. "Isa akong tao. Isa akong doktor. Wala akong kinalaman sa mga engkanto o Panginoon ng kadiliman."
Ang dugo ay nagsasabi ng katotohanan, pabulong na tugon ng nilalang, ngunit tila ito'y umuugong sa buong kawalan. Sinubukan ni Dr. Al na lumayo, ngunit ang itim na paligid ay tila umaabot sa kanya. Mali kayo, ayoko! Hindi ko yan tatanggapin! Habang pinipilit niyang tanggihan ang nilalang, bigla siyang nahulog, hindi na sa kawalan kundi sa isang matinding pagkahimbing. Sa kabilang dako, nang nawala ang malay ni Dr. Al, dali-dali siyang inilipat sa silid kung saan naganap ang pag-iisa nila ni Haring Tigmaya. Mahimbing ang tulog ni Dr. Al. Ang silid ay binalutan ng kapangyarihan na gawa ng maharlikang elfo bilang pananggalang. Upang masigurado ang kaligtasan ng lahat, dinagdaga ni Haring Madaragit at Prinsesa Hagnaya ang pananggalang para pansamantalang hindi makalabas ang doktor sa silid. Ayaw man ni Haring Tigmaya na ikulong sa silid ang doktor ay wala siyang nagawa. Kailangan muna niyang tiyakin ang kaligtasan ng nasasakupan at ng buong dapit. Ang dalawang hari ay nagpatawag ng isang agarang pagpupulong sa buong kaharian ng dapit. Pumunta na sila sa konseho ng mga kaharian. Ang konseho ay matatagpuan sa gitna ng dapit at ito ay itinuturing na lupain na walang kinikilingan. Ang lugar ay pinoprotektahan ng isang matinding mahika. Kung sino man ang gumamit ng kapangyarihan laban sa isang nilalang sa loob ng konseho ay makikitlan agad ng buhay. Sumama si Sandigon bilang dating hari ng elfo at si Prinsesa Hagnaya bilang isang maharlikang orko. Ang konseho ng mga kaharian ay pinagbibilangan ng mga hari at reyna ng iba't ibang lahi ng engkanto, diwata, tikbalang, kapre at iba pa na lahat ay may bahid ng takot sa mukha dahil sa nangyari. Ang bawat isa ay nakaupo sa kanilang itinalagang luklukan sa lupain ng walang kinikilingan. Isang diwata na may matinding liwanag sa katawan ang tumayo, ang boses ay nanginginig. Ang buong dapit ay binalutan ng kadiliman, nagkaroon ng malakas na pagkulog at ang mga mababangis na masasamang hayop ay nagbunyi. Sino ang may alam sa mga dahilan ng nakakatakot na pangyayari? Tumayo si Sandigon upang magpaliwanag. Ang kanyang tinig ay malakas at tiyak. Ang dahilan ng kaguluhan ay isang tao na kasalukuyan ay nasa kaharian ng elfo. Nagpakawala siya ng kapangyarihang hindi pa natin nasaksihan kailanman. Nagbigay siya ng kasiguraduhan. Tinitiyak namin na pansamantala hindi siya makakaalis sa kanyang kinalalagyan hanggat hindi pa napapauwi sa kanyang pinanggalingan. Sumunod na tumayo si Prinsesa Hagnaya, may bahid ng pag-aalala sa muka. Subalit bigo kaming mapabalik siya sa mundo ng mga tao, tila may puwersang ayaw siyang pauwiin. Sa panig ng isang pangkat, nagsalita ang isa sa mga tikbalang. Ang tinig ay magaspang at matigas. Dapat kitla na lang ng buhay ang taong iyan. Nararamdaman namin ang amoy ng dugo nito kahit sa malayo, dugo na may kapangyarihang nakakasira sa atin. Sa puntong ito, nagalit ang hari ng orko at hari ng elfo. Si Haring Madaragit ang unang nagsalita, matalim ang kanyang tingin sa tikbalang. Hindi ninyo siya basta-basta kikitlan ng buhay, galit na bulyaw ni Madaragit. Tumayo naman si Haring Tigmaya, kalmado ngunit may matinding otoridad. Hindi ko papayagan ang ganyang kawalang hiyaan. Maghahanap tayo ng ibang paraan. Sumagot ang tikbalang, lalong naging magaspang ang tinig. Ano, hahayaan nyo na masira lang ang dapit? Tinitigan ni Haring Tigmaya ang tikbalang, lalong tumigas ang kanyang mukha dahil sa hindi magandang paraan ng pananalita nito. Hindi ko gusto ang kagaspangan ng pananalita mo, matigas na sabi ni Tigmaya. Nakakalimutan mo yata na mas mababang engkanto ka lang kumpara sa mga elfo. Sa sinabing iyon, galit na tumayo ang iba pang mga kasama ng pangkat ng mga tikbalang handa nang magprotesta o sumugod. Ngunit biglang napahinto ang mga ito nang magsalita ang pinakamatandang hari sa lahat, ang hari ng mga nuno. Huminahon kayong lahat, isang boses na may matinding kapangyarihan at otoridad ang umalingaw-ngaw sa konseho. Matiim na tiningnan ng hari ng mga nuno ang lahat. Batid ninyo naman kung ano ang mangyayari sa inyo pag nag-away kayo sa lugar na ito. Napahinto ang lahat, lalo na sina Haring Tigmaya at ang mga tikbalang. Si Sandigon naman ay hinawakan ang braso ng kanyang anak na si Haring Tigmaya, pinipigilan ito makipagmataasan sa tikbalang. Nagbalik ang katahimikan, huminga ng malalim ang hari ng mga nuno bago nagpatuloy. Simula nang dumating sa dapit ang taong iyan, naaamoy ko ang kanyang masamang dugo. Dugo na matagal nang hindi umalingaw sa ating lupain. Pagsimula niya, may alam akong konti sa naaamoy ko, ngunit dahil sa naganap na pagdilim at matinding kapangyarihang inilabas niya, doon ko nabatid ang buong katotohanan. Umayo siya ng upo at tiningnan ang lahat ng hari at reyna na nag-aabang sa kanyang sasabihin. Pakinggan ninyo ang kwento ng dapit, ilang siglo na ang nakalipas. Noong sinaunang panahon,
Nang ang lupa at langit ay nagsisimula pa lamang mabuo at ang kasaysayan ay hindi pa naisusulat, may isang engkantong nilalang na umusbong sa dapit, taglay ang kapangyarihang walang kapantay sa lahat ng nabubuhay. Siya ang itinalagang unang hari ng buong dapit at sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagdala ng liwanag at kasaganahan sa bawat sulok ng ating mundo. Ang kanyang pangalan ay si Yetsam. Ngunit habang tumatagal, naging sakim siya sa kapangyarihan. Nagsimula siyang mangolekta ng mahika ng kadiliman. Hindi siya nakontento sa likas na kapangyarihan ng dapit. Ginamit niya ang kanyang kadakilaan para maghasik ng takot at sumira sa ibang lahi. Nagbago ang kanyang puso at nagbago ang kanyang anyo. Ang liwanag ay napalitan ng itim at ang init ay naging lila ng kamatayan. Ang kanyang kasamaan ay walang kapantay. Nagtayo siya ng mga dambana sa buong dapit kung saan sa pilitan niyang kinuha ang buhay ng mga inosenteng engkanto, bata, matanda at babae para lamang mapanatili ang kanyang walang hanggang lakas. Pinilit niyang maging alipin ng ibang lahi. Ang liwanag ng araw ay tila natakot sa kanyang pag-iral at ang mga ilog ay naging kulay abo dahil sa kalungkutan ng dapit. Ang mas masahol pa, ang malakas na kapangyarihan ng lahi ng Elfo at Orko ay nagmula rin sa kanya. Kay Yetsam, ang inyong mga lahi ay dating mga pantas ng kanyang unang kaharian. Ang inyong mga ninuno ay mga unang biniyayaan niya ng kapangyarihan at ang mga kaalaman sa mahika ay unang itinuro sa inyo. Kaya't ang inyong lakas ay may bakas ng kanyang itim na orihinal na kapangyarihan. Dahil sa kanyang kasakiman at pagbabago, nag-alsa ang buong dapit laban sa kanya. Ngunit huli na, ang engkantong iyon ay hindi na muling bumalik sa kanyang dating anyo. Mula sa pagiging hari, siya ay natawag na Panginoon ng Kadiliman, si Yetsam. Tumayo si Sandigon, may malaking pag-aalinlangan sa muka. Hari ng mga nuno, pagsingit niya. Ang lahat ng iyan ay kasaysayan ng dapit, ngunit anong kinalaman ng taong iyon kay Yetsam? Tiningnan ng hari ng mga nuno si Sandigon at bumigat ang kanyang tingin. Ayon sa nakalap kong kasaysayan, sa gitna ng kanyang kasakiman ay nabihag ang puso ng Panginoon ng Kadiliman ng isang tao. Pagkarinig noon, nagkaroon ng bulungan sa mga hari at reyna. Ngunit nang malaman ng tao kung sino talaga si Yetsam, hindi na ito nagpakita sa kanya. Hindi na ito nagpakita sa madalakit. Nabasag ang puso ng Panginoon ng Kadiliman at lalo itong naghasik ng lagim sa dapit at may plano pa itong sakupin din ang mundo ng mga tao at sinubukang magbukas ng maraming portal sa madalakit. Kaya ngayon maraming lagusan ang madalakit papunta sa ating mundo. Dito na nagsimula ang pag-aalasa. Ang lahi ninyo, Elfo at Orko kasama ibang mga lahi sa dapit ay nagkaisa. Nagapi si Yetsam at napatay. Tumingin siya kay Haring Tigmaya, Haring Madaragit at sa lahat ng naroroon. Ngunit ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Nagkaanak pala sila ng taong iyon at ngayon ilang siglo nang nananalaytay ang dugo niya sa pamilya ng taong kinukup-kup nyo ngayon. Hindi siya makabalik sa mundo ng mga tao dahil sa pinipigilan ito ng sarili niyang kapangyarihan, ang dugo mismo ni Yetsam. Tumindi ang tinig ng hari ng mga nuno sa huling pangungusap. Ang bugna ng taong iyon ay para ibalik ang lahi ng tunay na hari ng dapit, ang pagbabalik ng lahi ng Panginoon ng Kadiliman. Mabilis na tumayo si Prinsesa Hagnaya, nagtatanong upang tiyakin ang kanyang hinala. Kung gayon, aniya, kaya ba biglang lumabas ang kapangyarihan niya? Kasi nagpalabas ng kapangyarihan ng Orko at Elfo na ang kapangyarihan ay galing din kay Yetsam sa harap niya bago naghasik ng pansamantalang kadiliman sa dapit. Tumango ang hari ng mga nuno. Sumasang-ayon ako, mariin niyang sabi. Mula sa kanyang kinauupuan, nagsalita ang hari ng mga lamang dagat, malamig ang tinig. Kung gayon, wala tayong ibang gagawin kundi kitlin ang buhay ng taong iyon para sa kapakanan ng buong dapit. Sumasang-ayon ang hari ng mga nuno, malungkot man ang mukha ngunit matatag ang desisyon. Iyan ang nakikita kong tanging solusyon bago pa tuluyang umusbong ang kadiliman sa ating mundo. Doon na napatayo si Haring Madaragit ng gagalayiti. Hindi ako papayag, sigaw niya. Hindi ako papayag na kitlin ang buhay ng taong iyon. Tumayo rin si Haring Tigmaya, tiningnan ang lahat ng nasa konseho, puno ang otoridad at galit ang boses. Dadaan muna sa bangkay ko ang sino mang mananakit sa taong iyon. Tumayo ang hari ng karagatan, ang kanyang tinig ay tila alon na humahampas. Kung digmaan ang gusto ninyo, makikipaglaban kami sa inyo. Oo, kayo ang pinakamakapangyarihang lahi, pero mas makapangyarihan kami kung magsama-sama kaming laban sa inyo. Mapatay lang ang pinoprotektahan ninyong tao.
Nagsalita ang diwata, may paghamak sa boses. Nagawa na nating matalo ang pinakamalakas na engkanto noon base sa kasaysayan. Kayo pa kaya na ang kapangyarihan ninyo ay galing sa sinaunang hari? Tumayo rin ang hari ng mga kapre, malaki at nakakatakot. Sino dito ang pumapayag na kitlan ng buhay ang tao sa lalong madaling panahon? Sa tanong na iyon, lahat ng hari at reyna ang nagtaasan ng kamay kasama ang hari ng mga nuno. Tanging ang mga hari ng elfo at orko lamang ang hindi nagtaas ng kamay. Tumingin ang hari ng mga nuno ng matalim kina Haring Tigmaya at Haring Madaragit habang nakataas pa rin ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay naging seryoso at walang pag-aalinlangan. Dapat hindi mapunta sa inyo ang taong iyan, madiin niyang sabi. Ang inyong mga kapangyarihan ay magiging susi sa pagpapalaya sa natatagong kapangyarihan ng tao, ang dugo ni Yetsam. Bumaba ang kamay ng hari ng mga nuno. Tila tinatapos na ang pagpupulong. Ito ang desisyon ng nakakarami sa konseho, pagpapatuloy niya. Bukas na bukas din isuko ninyo ang tao sa konseho. Tumingin siya sa dalawang hari, puno ng babala sa kanyang mga mata. Kung hindi, magkakaroon ng digmaan sa dapit at kayo ang mananagot sa pagkawasak ng ating mundo. Sa kabilang dako, dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Dr. Al. Masakit ang kanyang ulo, pamilyar sa kanya ang silid. Ito ang silid tulugan niya sa kaharian ng elfo. Ramdam niya na may presensya ng mahika sa hangin at nalilito siya sa nangyayari. Nagtataka man sa kakaibang katahimikan, sinubukan niyang bumangon at lumabas sa silid, ngunit nabigo siya. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang napaurong. May mahikang pananggalang na kulay asul. Sinubukan niyang lumabas, ngunit bumabalik lamang ang puwersa sa kanya. Dahil sa pagkadismaya at takot, sinubukan niyang suntukin ito ng buong lakas. Ngunit tulad ng nakita niya, walang nangyari sa pananggalang. Ang suntok ay tila tumama sa matigas na hangin. Doon na siya sumigaw, punong-puno ng pag-aalala at pagkalito. Haring Tigmaya, sigaw niya. Haring Tigmaya, anong nangyayari? Ilabas niyo ako rito.